At balikan natin yung utos ng Diyos sa Exodo chapter 20 verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat sa pagpangulong. Tuloy natin sa pagbabasa. Anim na araw na nagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ang iyong anak na lalaki, babae, ang iyong alit na lalaki, babae, ang iyong baka, ang iyong taga-isang lupa, na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sa mga nag-aaral, mula dyan sa aklat ng Exodo chapter 20 verse 8, pinatunayan ng Diyos makita ni Kristo na kapag pinag-aaralin yung last days, ang Sabat ay nasa panahon po natin. Yung declaration ng pagpapad sa ikapitong araw, alipin sino man sa ilalim ng batas sa Old Testament, ang kaganapan yan sa panahon po natin. Ngayon, ang paliwanag ni Propeta Nehemiah, chapter 13, verse 17. Chapter 13, verse 17. Nang magkagayon, nakipagtalo ako sa mga mahal na tao sa Huda, at sinabi ko sa kanila, anong masamang bagay yung iyong ginagawa, at inyong nilalapastangan ang araw ng Sabat. Sa 18, diretso mo sa verse 18. Hindi ba nagsigawa ng ganito ang iyong mga magulang, at hindi ba dinala ng ating Diyos ang buong kasamaan ito sa atin, at sa bayan ito, gayon may nangagdala pa kayo ng higit sa pag-ispirit sa Israel sa paglapastangan ng Sabat. Ibig sabihin, ang pagkasulat ni Propeta Moises dyan sa aklat ng Exodo, na ang katuparan yan sa panahon natin, not under the law but under the grace of God through Jesus Christ. Ipinakita po dito sa propeta natin, Propeta Jeremias, na merong hayagan na pong maglapastangan sa Sabat. Sa verse 17, binasa kanina, then I contended with the nobles of Judah and said unto them, what evil things is this that you do, and profane the Sabbath days? So sa English Bible po, ay hayag na paglilinaw. Ang tawag dito ay evil things. Pag pinag-usapan niyo yung evil things, ang tao ayaw. Ang gusto nila, good things. Pero pag pinag-usapan yung evil things, ang evil things is not in favor of God. That is the enemy of God, which is in our time. Ang paglapastangan na isa sa naging kaso sa buong daigdig. Buong daigdig, ang paglapastangan ng tao laban sa Diyos. Ngayon, ang binanggit po ng Exodus chapter 20, verse 7. Kanina verse 8 kanina. Ngayon, verse 7. Verse 7 tayo. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos na walang kabutuhan, sapagkat hindi aari ng Panginoon walang sal ang bumanggit ang kanyang pangalan na walang kabutuhan. So sa last days,
sa seventh day na isa sa mga utos ng Diyos na tayo ay nasa panahon na pong yan. Ang mga nagsabat, ang mga tumutupad, pinag-iingat na huwag gumamit sa pangalan ng Panginoon na walang kabuluhan. Ibig sabihin, hindi na angkop ang worldly conversation, worldly system that is against God, sapagkat malinaw ang buong daigdig ay naglapastangan na sa sabat ng Diyos. Ngayon, kung babalikan natin itong Exodus chapter 7, dinidiin din po tulad ng binasa ngayon. At ito din ay nilinaw ni Apostol Santiago in chapter 5, verse 12. Chapter 5, verse 12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ang lupa, ng anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay magiging oo, at ang inyong hindi ay magiging hindi. Upang kayo huwag makahulog sa ilalim ng hatol. Sunod. Nagbabata baga ang sino man sa inyo, siya'y manalangin, natutuwa ang sino man, awitin niya ang mga pagpupuri. Dito sa last days, ang position ng mga taong mag-rest from the 6 days na ang Exodus chapter 20 verse 8, sa panahon natin ang katuparan ng rest day na ang physical na pinakita sa atin, si Kristo ang nagpahinga bilang nagtubos sa ating mga kasalanan. Na ang katuparan ng seventh day, si Jesus Christ, at tayong mga believers in God through Jesus Christ, ingatan natin, malapastangan natin ang ikapitong araw. Pinag-iingat po mga kapatid, sapagkat ang kaso nito ay kaso po ng buong daigdig. Kasama na po tayo na sa tulong ng Diyos, loobin ng Panginoon, malagpasan natin. Sapagkat dito sa English Bible po na binasa kanina, then I contended with the nobles of Judah and said unto them, what evil thing is this that ye do and profane the Sabbath day? So bago natin balangkasin yung mga definition atin pong binasa ngayon, ang malaking problema, paano matutup ng mga churches ang araw ng ikapito? Sapagkat ang creation ng Diyos from 1 day up to 6 day, and God was rest up to the 7th day. Walang sinabing Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Kundi first day up to 7th day lang. Paano ngayon natin makita, lalo sa mga nagtuturo, sa mga nangangaral, ang katiyakan ng paggamit ng araw sa panahon natin? Halimbawa, pag banilikan mo yung Genesis chapter 1, ang ginawa ng Diyos doon, bago naging hati ang dilim at liwanag, ang buong daigdig ay nasa ilalim ng kadiliman. Anong sinabi ng Diyos? Magkaroon ng liwanag, saka nahati yung dilim at liwanag. So, ibig sabihin, kapag pinag-uusapan ang araw ng Sabat, itong araw ngayon from Monday up to Sunday, ito ay gawa ng kadiliman.
na dito sa kadiliman, nung pagsabi ng Diyos, let there be light, na ang katuparan ng light ay si Kristo, si Kristo din ang magbibigay ng araw, kung anong araw ang eksaktong seventh day na dapat sundin ng tao. So, paano ngayon ma-prove ng mga churches ang eksaktong seventh day sa time natin? Sapagkat si Christ, sa Peter, binanggit po na siya ay nag-exist na before the foundation of the earth. That is spiritual. Pagdating sa physical, nahayag siya sa panahon ng New Testament, physically. At yung propesya na yon, siya ang naging katuparan that He is the fulfillment of all things now. Ibig sabihin, may propesya ang weekly na paggamit ng araw na si Kristo yung katuparan. Ngunit hindi matupad yung propesiyang yun kung walang pagtubos sa ating panahon through Jesus Christ. Ano yung propesiyang yun? Okay, balikan natin yung Daniel chapter 9, verse 27. Chapter 9, verse 27. Ang pagtitibayin niya ang isa sa marami sa isang linggo at sa kalahati ng isang linggo ay kanyang ipagtitigil ang hain at ang alay. At sa pagpak ng magkasuklan ay parurong ang isang paninira at hanggang sa wakas at ang pagkapasya ay mabubuot ang sagot sa paninira. Isang linggo at kalahati ng isang linggo. Anong sabi doon? Pinatitigil niya ang mga hain. Ibig sabihin, iyong kinasanayan ng una nating mga ninuno. Pagdating ni Kristo na siyang katuparan ng lahat ng bagay, yung mga hain pinatitigil na. Yung paghahandog, yung sistema ng mga hitin, ng mga Gentile, pinatitigil na. Ngayon, tatapusin niya isang linggo at kalahati ng isang linggo. Dahil nga ang darkness ang nauna sa daigdig na ito bago ang pagsabi ng Diyos, let there be light. Una ang araw na ating kinagisnan, kung anong pangalan ang araw sa unang araw. Ngayon, hayag sa ating panahon na ang Lunes ay unang araw ng Labor Day. At hayag din sa ating panahon na ang Linggo ay unang araw na kinikilalang first day of the week. Ibig sabihin, kailangan makita ng lahat ng churches tulad ngayon, Wednesday, na mula sa isang linggo at kalahati ng isang linggo, paano ang posisyon? Kailangan po makita natin lalo sa mga nagsusuri, yung kalahati ng isang linggo, na doon sa kalahati ng isang linggo, nalagutan ng hininga ang Panginoon on the 9th hour, which is 3 p.m. from 6 a.m. Okay, binigyan natin ng clue. Ngayon, ang paggamit ng araw sa pangalan ng araw, mahalaga yun. At ang paggamit din ng panahon sa pagpapahinga sa panahon natin sa pagsunod sa Diyos, lalong higit na mahalaga sapagkat ang sabi ni Propeta Nehemiah na binasa kanina, nilapastangan na ng tao ang sabat ng Diyos. Ibig sabihin, walang kabuluhan ng paglilingkod ng tao, ng sino man, pakilalang Christians, anumang mga churches, kung kabilang siya dito sa naglapastangan sa sabat ng Panginoon. Di ba, alam ng marami, na ang nag-invento ng Sunday na tinawag na first day of the week ay hindi mula sa Biblia. Na ang Wednesday na kalahati ng isang linggo ay hindi invento kundi mula sa propesya ni Propeta Daniel
na ang katuparan si Kristo sapagkat walang ibang nagpatigil sa lahat ng hain kundi si Kristo. Walang ibang tao, walang ibang propeta, kundi si Kristo mismo ang nagpatigil lahat yun. Ngayon, sa panahon natin, dito sa Scripture, nakakalungkot talaga po sapagkat even in our family, kaibigan, kilala, kahit matagal nagsusuri sa Biblia, ay nakaisa pa rin sa sistema ng invento ng tao kung anong araw ang gathering para sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon, ang binanggit kanina sa Scripture, sa James chapter 5, verse 12, balikan natin kanina, yung binasa kanina. James chapter 5, sa Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipalupa kahit ang langit, ang lupa, ng anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo huwag mahulog sa ilalim ng hatol. sa English Bible. But above all things, by greatness fear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath, but lift your yea, be yea, and your nay lest you fall into condemnation. Malinaw yan. Pag tinanggap mo ang revelation, pag tinanggap mo ang understanding bilang leader, at inassume mo na yan ay galing sa Diyos, never mo siyang bitawan, never mo siyang itapon, never mo siyang layuan, never mo siyang kalimutan. Bagkus magkaroon ka ng paninindigan tulad ng mga propeta, tulad ni Kristo, tulad ng mga apostol, sapagkat dito sa kasong ito, yung paglapastangan ng tao laban sa Diyos, kung makaligtas tayo sa panahon natin through Jesus Christ, tayong may mga unawa na, may mga edad na, paano yung next generation? Imagine, mag-iiyak ang ating mga anak, mga apo, na kahit maraming pera, may makain. Iiyak siya sa sobrang problemang darating sa panahon. Sapagkat Diyos na po ang nagagalit sa buong daigdig dahil paglapastangan ng tao sa sapat ng Panginoon. Hindi ito makukuha sa sa patalon-talon ng pagpupuri sa Panginoon. Pata na ang Diyos. Sa panalangin pahabaan, pata na ang Diyos. Sapagkat marami na ngayon gumamit sa pangalan ng Panginoon na walang kabuluhan. At marami na rin ngayon naglapastangan sa mga tao na ang habol ang resurrection ni Kristo pero ang kapahingahan hindi sinusundan. Anong pakinabang doon sa resurrection? Kasaganaan, liwanag, kaligtasan, katubusan, buhay na walang hanggan. Ang tao ngayon nadadivert na sa isip dyan. Hindi na sa kalagahan ng rest day. Kasi ang rest day po, it means of suffering, sacrifice, like Jesus Christ. Ang tao ayaw na dyan. Hinahirapan ang tao mag-sacrifice ng 3 years, 4 years. Kalimitan nagreklamo ng karamihan. Karamihan naiinip, karamihan po nanghina na. Sapagkat, biblically, meron nang nag-react, binasa ng last time sa Revelation chapter 6 na may una tayong mga ninuno na naglilingkod sa Panginoon. Nagreklamo na sila, Panginoon, hanggang kailan mo kami ipagiganti? Sapagkat nakita nila at nakita din natin sa panahon natin kung sino pa yung hindi naglilingkod sa Diyos at naglapastangan sa sabat ng Diyos, yun pa ang masagana sa panahon natin. Kaya sabi ng Panginoon, maghantay kayo hanggat mahusto ang bilang. Ibig sabihin may panahon na itinakda ang Diyos para ipaghiganti ang kanyang mga lingkod. Yan sana ang mindset ng tao.
And I hope most in our time as a Christian believers, ang mindset ng tao ganun dapat as a Christ believers. Halimbawa po, may YouTube, may Facebook, mga religious nagpo-post, mga religious nagsishare ng Word of God, mga religious pinapasok sa reel. Malaking bagay po ang pagsishare nila ng Word of God. So, ang payo natin sa karamihan, pag-aralang mabuti, hindi yung i-criticize sapagkat mostly ngayon nakadepende sa mga leader in every churches na yan nga pinalitan na ni Kristo. At wala tayong ibang nakitang leader na nabuhay na maguli at namuhay na may kabanalan upang iligtas tayong mga makasalanan na iisa lang ang tanging nagbigay sa atin ng kaligtasan physically, ang larawan ng Diyos, spiritually, na mula sa Diyos. At dito ipinakita sa Biblia ang masilang paggamit sa pangalan ng Diyos sapagkat kapag ang paglapastangan po ay hindi may i-realign ng mabuti, magiging panganib po ito. Tingnan natin na ipinakita dito sa Biblia sa propesya ni Propeta Isaiah in chapter 65 verse 7. Okay, yung King James Bible. King James Bible ba yan sa inyo, Sister Bilya? Okay. Sige. Ang iyong sariling mga kasamaan at mga kasamaan ay ng inyong mga magulang na magkakasama. Sabi ng Panginoon na nangagsunog ng mga kamay niyan sa mga bundok at nagsisigayaw sa akin. Sa mga burol ay susukatan ko ng mga kanilang unang gawa sa kanilang sinapupunan. Praise the Lord. Okay. English Bible. Sa English naman, sa iyo. During the days and the iniquity of your fathers together, with the Lord, which made birds and fish upon the mountains, and blasphemy me upon hills, therefore will I whisper from my mouth into their bosom. So mula sa ating mga magulang, ang paglapastangan sa sabat ng Diyos. Ibig sabihin, ang kinikilala nating magulang dito, walang iba ang unang bayan ng Diyos, Israel. Tayo, as a Gentile, ang binigay lang sa atin ng Diyos, isang karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi pwede ang anak magiging asawa ng kanilang tatay. At hindi rin pwede na ang anak magiging nanay. Ibig sabihin, ang Israel bilang una nating mga ninuno, sila yung ating mga magulang. Tayo ngayong binigyang karapatan na maging anak ng Diyos, tayo ay manatiling anak. So, hindi pwede sa espiritual na ang anak, spiritual na ang anak, aasawahin niya ang kanyang magulang. Nakuha natin. Tingnan nyo. Ang kaso ng paglapastangan ng tao laban sa Diyos, ang doctrine, nagkabuhol-buhol na. Sapagkat ang kaso mula pa sa una nating mga ninuno, hanggang sa panahon natin na sundan din.
Ipinakita kayo na sa scripture nung binasa kanina doon sa James chapter 5 verse 12 at dito ngayon sa Isaiah chapter 66 verse 7, pinakita po na ang pagdidiin talaga mula pa sa mga ninuno. Ngayon, ang Revelation chapter 18 verse 4, sapagkat hindi na natin pwedeng gawin ang sarili nating kalooban kundi sa kalooban ng Diyos, kung anong dapat nating gawin. Ang pinakita sa scripture, verse 4, 18 verse 4 ng Revelation. 18:4 ng Revelation. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, silabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salok. Ngayon, ipoprove natin based on the scripture kung bakit kailangan lumabas tayo sa kinagis na nating aral sa madaling sabi na ito ay nilapastangan mula pa sa ating mga ninuno. Ito ba'y sang-ayon si Kristo sa panahon natin na ipagpatuloy natin? Anong sabi ng scripture? Lucas chapter 11 verse 15. 11:15. Lucas chapter 11 verse 15. Datapwat sinabi ng ilan sa kanila, sa pamamagitan ng Beelzebub, sa pangulo ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. Tuloy. At ang mga iba sa pagtukso sa kanya, nanapan siya ng isang tanda mula sa langit. Datapwat siya na nakakataho ng mga pag-iisip nila, sa kanilang sinabi ang bawat kaharian magkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, ay magkakawatak-watak, at ang sambayanan na nagkakabahabahagi laban sa sambayanan ng nag-iiba. Di ba anong nangyari ngayon? Ang mga churches nagkawatak-watak na. Pero pag tinanong mo, they are Christ believers. Pero pag tinanong mo, kayo ba'y nagsabat sa Panginoon? Wala na. At walang ibang tanda na binigay ng Diyos sa panahon natin, kundi ang larawan ng Diyos, which is our Lord Jesus Christ. Siyang tanda na katuparan ng seventh day that God was spiritual, na ang katuparan ng seventh day, physical, literal, si Jesus Christ. Wala nang ibang tanda tayong susundan sa panahon natin kung pag-uusapan natin na makalabas tayo ng tiyakan mula sa sistema ng sanlibutan under Colossians chapter 2 verse 8 na para makaiwas ang tao doon sa sumpa na itinakda ng Biblia sa Revelation 18:4. Come out from among them. Ibig sabihin, ang ating paglipat hindi sa relihiyon, kundi ang paglipat natin kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban ng tao. Tulad ng ating tinanggap sa Panginoon, kung ano ang mga bagay na ibig ipatupad ng Diyos, sinisikap natin na ating susundan at maisabuhay na ang katuparan ng seventh day is not only by spiritual, also a literal day, like today. Na ito ay special sa Panginoon, sagrado sa Panginoon ang mga araw na itinakda sapagkat under the law in the Old Testament, kung babalikan mo siyang history, pinapatay ang lumalabag sa batas ng Diyos. Huwag naman nating abusuhin as a Christ believers. Those Christians today, huwag nating abusuhin. Diyos yan para sa Diyos yan. Kailangan ibigay natin ang para sa Diyos. Di ba tinanong si Kristo, Panginoon, matuwid bang magbuwis? Alam ng Panginoon na sinubok lang siya doon sa tanong na yun. Sabi ng Panginoon, ibigay niyo ang kay Cesar, sa Diyos ang sa Diyos. Isa pang malaking problema yan. Ngayon, malinaw sa atin magkano ang tax ng collection ng government. More than 10% na. Ilang percent naman ang ibigay natin para sa Diyos tulad ng sinabi ni Christ? Si Christ, kung basihan mo,
Inutusan si Pedro, hulog mo yung kawil sa dagat. Ang makuha mo, isa sa'yo, isa sa akin. Eh, wala namang binanggit doon sa price natin kung magkano. Walang sinabi na specific amount na ibig sabihin, pag binigay mo para sa Diyos, 100% bigay mo yun. Pero nilinaw ni Paul na mayroong tatlong bagay na dapat sundan ng tao. Buwis sa dapat buwisan, Romans 13, ambag sa dapat ambagan, puri sa dapat purihan. Para po maayos po ang pagpatakbo sa iglesia na hindi magkakaroon ng korupsyon. Eh ngayon kung titingnan mo mga kapatid, itong binanggit na ito, kaso to. Kaya yung kaso na to, pinapakita sa literal na kaso na dito, inaccept ng Biblia, ito ay laban sa Diyos, laban sa banal na Espiritu. Ang kaso niyan, una binanggit yung tungkol sa paglapastangan ng tao laban sa Diyos. Yung binasa kanina, ulitin mo yung isang scripture sa 1 Timothy chapter 1, verse 20. 1 Timothy chapter 1, verse 20. Nasa mga Ephesus, Epimelio at si Alejandro na sila'y aking ibibigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamutong. Tanong, ito bang binigay ni Apostol Pablo kay Satanas? Sila si Hermeneo at saka si Alejandro. Nakabalik ba yan sa kustodiya ni Apostol Pablo? Kaya sikapin natin na tayo, huwag maibigay ng Diyos kay Satanas. At huwag mo ang mangyari na ang ilang part sa Christianity ay maibigay kay Satanas. Kawawa naman ang pamumuhay nila may mga pamilya. Yun pala ang direksyon nito. Useless lang ang paglilingkod. They are spending amount, money to build the church. After all, wala din palang mangyayari. And you can imagine, nangyayari po sa panahon ng Torre ni Babel at saka sa panahon ng Jericho, yung Wall of Jericho, kung paano binagsak ng Diyos yun. Walang ginamit silang weapon, walang ginamit sila ng missile para wasakin yung bakod ng Wall of Jericho. But by the power of God. Sapagkat sila ay sumunod sa instruction ng Diyos, umikot kayo in 7 days. Magpuri, mag-worship lang sa Panginoon. Sinunod nila yon. Nung sinunod nila, salamat sa Diyos na yung lakas na taglay nila at after noon sa araw na yon, nawasak ang Wall of Jericho sa kapangyarihan ng pagpupuri sa Panginoon. Gaano ba sila karami? Hindi ganun sila karami. Ngayon, dito sa ipinakita ng scripture, against God, against Christ, dito sa pinaliwanag ni Apostol Pablo kay Timothy in chapter 1. Sino yung binigay? Si Alejandro at saka si Hermeneo. Binigay kay Satanas. Ano ang mangyari sa ibang mga Christians na sila ay binigay na kay Satanas? So, anong effort ginagawa nila ngayon para mabuhay tulad natin? At siyempre, naghanap buhay, nagkumita din. Pero wala nang patutunguhan yan. Yung mga binigay kay Satanas. Yung mga hindi pa, masabi natin na may pagkakataon pa. Pero yung mga binigay na talaga, pero lahat naman dadaan sa hukuman. Kung anong kaso, tulad ng kaso ng ating mga ninuno at sinundan sa panahon ngayon, yung profane case, yung profanity, yung kaso na yan. Ngayon, sa isa pang scripture, sa Revelation chapter 13 verse 1,
Revelation chapter 13 verse 1. At siya'y tumayo sa buhaginan ng dagat. At makita ko isang hayop na umaahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 biyang hina, biyang lima. At sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. Ibig sabihin, kung merong nagaganap ngayon sa mundong ito, pag-elaborate natin, mahaba po, pag-isa-isahin natin yan. At alam natin itong mga pangyayaring ito sapagkat ang social media active ngayon. Nalalaman ngayon lahat ng may mga cellphone ang nangyayari sa buong mundo. Yung binanggit ni Sister Bilia, kasalukuyang kumikilos na yan. At habang ang tao nabubuhay ngayon, na nagpapatuloy sa pagsalangsang sa Diyos, ang ipinakita po ng Scripture, una, kaya niya, yung against Christ, against God. Mga tao ito tulad ni Alejandro at ni Herminio. At yung pinakita naman sa Scripture na binasa ngayon, isa pang bigyan mo ng isa pang Scripture, Sister Bilia, doon sa kababasa mo lang. Acts chapter 13 verse 45. Sundan niyo po ng isang Scripture. 45. 13:45. Tapos nagmakita ng mga Hudyo ang mga karapihan, ay nangapuno ng pananalian at tinutulan ng mga bagay na sinalita ni Pablo at pagpangito. Kita nyo? Naganap na sa buhay ni Paul ang pagpamusong ng tao. Sapagkat ang kinikilala lang nila, maging sa panahon natin, yung 12 apostle, except Judas, si Apostol Pablo binukod sa Gentile, may naniwala, mayroong hindi. Sa panahon natin, kapag hindi din nakasulat ang pangalan mo sa banal na kasulatan, ganun din ang gagawin sa'yo, ipipersecute din like Apostol Paul. Ang kaso na yan, yung blasphemy of profanity, yung paglapastangan ng tao sa sagradong bagay na itinakda ng Diyos. Ngayon, ang mundo nagpapatupad ng batas. Nang sabi ng Romans chapter 13, walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Kung ibig matakot sa makapangyarihan, magpasakop ka. Romans chapter 13 verse 1 and 2. Ngayon, ang dinidiin po ng definition, yung policy, yung term na itinakda ng Diyos mula pa noong unang panahon, yung mga policy, yung mga batas na pinaiiral. Kukunin natin po yung isang nagbigay sa atin po ng pagsishare dito bilang patunay sapagkat ito ay nasa ilalim ng batas na atin pong titingnan kung sa tulong ng Diyos maintindihan natin at maabot natin yung ilang pagsishare sa atin ng mga kaunawaan sapagkat ito ay active sa panahon pa natin. Yung Section 29, yung Factors in Determining Diversions Program. The following factors shall be taken into considerations. Bago yan, ipinakita pa dito sa taas, bago ko basahin yung isa-isa. Binanggit din po dito sa taas na mayroon ding katulad niyan ng pag-apprehend, like Section 21, procedure for taking the child into custody from the moment a child enforcement officer shall, yung familiar sa ating panahon ang nag-conduct ng pagkup-kup
sa mga minor age, alam natin DSWD. Okay. Uh, kasi pag sinabing profanity, yung cases nito, karamihan sa mga nagbabayulit iyang mga younger age. Pag dinala mo sa spiritual, tayo na hindi pa nakakaalam sa katotohanan, kahit 80 anyos ka pa, nabilong ka pa sa younger age kasi you need to learn, you need to experience what is life in this world. Kailangan mong malaman. Kaya walang exempted dito. Kaya dapat pag may edad tayo, makinig talaga tayong mabuti sapagkat dito ipinakita na kalimitan sa mga bata na papahamak, yung mga younger age. Ang inasahan natin, ang Israel ang magkupkup sa atin para i-guide tayo sa tama. Hindi. Kasi naglapastangan din sila laban sa Diyos. Kaya makita mo na salamat talaga na tayo naging Christ believers, na wala tayong ibang inasahan kundi sa pamamagitan ni Kristo, maintindihan natin to ang karapatan na binigay sa atin na maging anak ng Diyos para hindi tayo maglapastangan doon sa sabat ng Diyos. Ngayon, yun nga, meron akong babasahin dito na sunod-sunod. Siguro, maikli lang kunin ko dahil mahaba ito eh. Kukunin natin yung medyo maikli na ng konti. Huwag lang yung sobrang haba. Para dito abutin ng mahabang oras. Dito sa Section 9, duties and functions of the shall have the following duties and functions. Yon. A. To oversee the implementations of Act. To advise the President on all matters and policies may relating to juvenile justice and welfare. Kaya kung mapansin mo, pag leader ka ng bansa, maging tagapagturo ka ng salita ng Diyos, kailangan talaga may pag-enforce ka sa sarili mo sapagkat mostly sa mga juvenile case, sa mga younger age, ang paglapastangan doon nagsimula kasi hindi na alam yun eh. Kaya pag sinabing may edad ka na, hindi ka na bata, huwag mo nang ibalik ang ugali mong bata. At huwag mo ring lapastanganin yung kabataan ng isang tao na nagtuturo ng katotohanan. May ganang mga precautions si Apostol Pablo dahil alam niya ang katayuan ng tao mostly sa mga younger age at lalo na sa panahon natin na sa time ng evil time, bibihira ang mga bata ngayong magalang na sa magulang. Mabilang mo lang sa daliri. Okay. Merong dito ipinakita sa Section 9, no? Kunin ko lang yung Section 9. To coordinate the implementations of the juvenile intervention program and activities, agencies, and other activities which may have important bearing on the success of the entire national juvenile. Yung kabuuhan, sa buong daigdig, ang hangarin ay ang paabutan lahat ng tao ng tamang paglilinaw, lalo na po sa batas. Ngayon, hindi na mahirap mag-research ang tao tungkol sa batas sapagkat nandyan yung Meta tumutulong, nandyan yung Google tumutulong, na kahit papaano kung hindi ka umupo ng 10 years course as a lawyer, meron kang mga bagay na tumutulong sa iyo para mag-repress ang isip mo, lalo na sa mga kabataan, kung paano niya mabigyan ng pag-iingat ang kanyang sarili. And then, susundan siya ng magulang, susundan siya ng community, susundan siya ng family, susundan siya ng government. Ngayon, pag hindi siya nakinig, ang gobyerno nag-i-enforce ng imprison doon sa mga crimes na nasangkot ang isang tao. Ngayon, dito sa ating panahon, may mga activities ang Diyos like God was rest on the seventh day.
Hindi na ito ginawa ng mga Christians. Mostly hindi na po nagtutupad nito. Hindi na po ginaganap nila. Wala nang gumaganap dito. Ewan ko lang sa ibang mga churches. Ang Sabbath of Seven Adventist, which is Saturday, questionable yun sapagkat yun ay hindi time natin sa dispensation of the Holy Spirit, kundi dispensation of the Old Testament yun. Na kung titingnan mo, yun din ang sinundan ni Constantine from Saturday to Sunday sapagkat nagkadikit na po yung death and resurrection ni Jesus Christ. Tingnan niyo po yung ginawa na yon sa mga pag-aaral. Pero ito, babalikan muna natin bago tayo pupokus dyan. Yung binanggit natin, isa sa mga instructions in the administration of juvenile justice and welfare. Letter E. Council for the Welfare of Children. Department of Education. Department of Interior. DILG. Public Attorney's Office. Bureau of Correction. People of Probation Administration. National Bureau Investigations. So, Commission on Human Rights. Andyan po, Technical Education. Youth Commission. Andyan. Kompleto eh. Ang bansa natin kompleto. Sa pagtuturo, sa pag-educate, pag-reconcile, kompleto. Plus ang church, parang dagdag na lang itong church na binigyan ng pagkakataon ng international government na ang religious makapasok siya, it is free. Tax. Para siya makaparoon sa South, East, West, and North para makatulong siya sa gobyerno. Ang problema, as a servants of the Lord, na mula 2030, year 2000, until now, nakita natin na mismo ang mga leader ngayon hindi na nagpapatupad nito. So paano ma-reconcile ng government, ma-enforce, ma-educate na sa kabila ng kumpleto ng manpower ang government para i-enforce, i-discipline ang tao, maturuan sa tamang paglilingkod. Paano nila ma-enforce ito na ang mga religious ngayon hindi na nagkaisa, nag-away-away? Na hindi na rin at the same time ang mga religious nagsabat ng 70. Kaya maraming napariwara ngayon. Sisihin nila gobyerno. Huwag yung sisihin ng gobyerno. Hindi problema ng gobyerno. Ang gobyerno, that is a power of our nations. Kahit isampal mo sa tao ang turo, ang pangangaral, kung yung taong yon ay nakapagsunod din sa paglapastangan ng mga magulang, susundan din yun. Pag sinundan niyon, ano ang reason sa panahon natin? Dahil natuto tayo salita ng Diyos. Ang ginagawa natin sa panahon natin, pinangaralan, tinuturuan. Ano ang naging response ng ating mga anak? Mas magaling pa sa atin, mga tuwiran. Minumura pa tayo, sinisigawan pa tayo. Yan ang naging resulta. Kaya hindi natin sisihin ng gobyerno. Hindi natin, what is the definition of government? Territory, alam natin yun. And then, people. And then, constitution. Kompleto yan. Tao ang naglabag sa itinakda ng Diyos na mula doon sa paglabag ng tao, laban doon sa sabat ng Diyos. Ang kaso ngayon mula pa sa ating hanggang ngayon, dala-dala natin. At hindi sa mga concern lang po ng mga leader at mga nagtuturo. Hindi yan makukuha sa basta-basta lang. Ito po ay kaso sa buong daigdig at sisingilin sa atin pag hindi tayo nagtuturo ng tama. Mayamat mahirap. Ito pa, yung Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, kompleto. Parole and Probation Administration,
Yan, Public Attorney's Office. Kumpleto yan. Isa pa. The concerned heads of the following department. A. Department of Justice. Department of Social Welfare. Council for the Welfare. Department of Education. Department of Interior. Binasa natin kanina. Kumpleto. Representatives from NGO. Ngayon po, kung napapuna nyo sa panyaya ng Civil Commission na ang mga nasa barangay, councilor, kailangan mag-seminar sa civil service eligibility. Hindi na pwedeng dampot-dampot. Hopefully, maging matibay po yan. Section 9, Duties and Functions. Binasa natin kanina. Dito naman tayo sa iba. Section 14, Section 15, Section 18. A. Primary intervention include general measures to promote social justice and equal, preserve root cause and offending. Secondary interventions included measures. Kung titingnan mo, walang kulang na. Kompleto. Procedures to taking the child into custody. From the moment a child is taken into custody, the enforcement officer shall, sa mga women's desk, sa mga nanay, alam nyo yan, dapat alamin yan. Explain to the child in a simple language. Yan ang doon, ang advice. Kailan natin nalaman to? Explain to the child in a simple language and in dialect that they can understanding why the she is or he being placed under custody and the offenses that the she allegedly committed. Ang daming cases nito. DSWD, Women's Desk, nagtatrabaho yan. Hopefully, hindi natutulog. Kasi one time, meron tayong nilapit sa barangay. Nagugulat pa lang ang mga investigador. Nasabi nung isa, mabuti pastor, nakapag-isip nito. May nagulat ako, mga investigador ko, hindi nyo alam yan. Anong kaso sa community? May mga drug addict. May mga drug addict hindi kayang magparehab. May mga drug addict na nangugulo sa community. Barangay police atras, hindi na alam kung anong gagawin. Sinong nag-complain? Sinong dapat huliin? Hindi alam na dapat gagawin. Ano yan? They are collecting their salary, 15 and 30, to enforce the law. Wala kaming pakinabang, di kami magkapera dyan. Hindi pwede yun. Pag tinanong niyo ako, bakit ganon? Kasi po, kung naglapastangan tayo sa bansa natin sa mga batas, siguro may kapatawaran pag humingi ka pa ng sorry. Pero pag sa Diyos, wala nang kapatawaran eh. Liban na lang kung hindi pa binigay, katulad ni Hermenio at saka ni Alejandro kay Satanas. Pero binigay sila ng Diyos. Binigay sila ni Apostol Pablo. Wala nang time yun. Ang time na lang noon, maghihintay na lang kung kailan ang end ang time. Pero wala na siyang maasahang time to get the provisions of God. Liban na lang kung nakakunik sila at mahabag uli ang Diyos, Diyos na nakakaalam yan. Sapagkat ngayon, ang nasa isip ng tao, parehas lang yan, nasa Diyos, nasa Panginoon naman. Yes. Kasi ang gospel of grace internationally, nagbibigay siya ng pagkain, buhay, hininga, sumaya ka, lumungkot ng kunti, sumagana ka. Pero wag kang aasa sa gospel of the kingdom. Kasi pag sinabing gospel of the kingdom, ang tao, nagpailalim siya sa paghahari ng Diyos. At the same time, sinunod niya ang sabat ng Diyos through Jesus Christ. In our time, hindi tayo susunod sa sabat binigay ng tao, kundi binigay mismo ng Diyos. Iyon ang tunay na sabat.
Ngayon, ang kaso, pinakita kanina, blasphemy of profanity. Kamatayan yun. Kaparusahan yun. Ngayon, kung mayroong ilang libong nagkasakit, hindi lang sakit na simple, kasama yung mga cancer, at asahan niyang mamatay, ililibing man lang, yun ulit siya tiyak sa eternal life, huwag siyang aasa doon. Ang bibigyan lang ng Diyos ng eternal life, yung makakalag doon sa sumpa at sa pagsunod doon sa paglapastangan, taliwas doon sa paglapastangan sa ating mula sa ating mga ninuno. Alam nyo, ang isa pa dito, after the initial investigations, the local social welfare conducting the same may do either of the following proceed in accordance with section 20 and the child is 15 years below above 15 but below 18 years old who acted without discernment, and B, if the child is above 15 years old but below 18 and who acted with discernment, proceed to diversions under the following chapter. Pag tinignan mo ang sistema ng mga seksyon na binigay ng Diyos sa ilalim ng mga batas, pag i-apply mo siya sa spiritual, ang minor age talaga, yung edad na 20 below or 30 below, yung minor age. Ngayon, ang kinikilala natin yung minor age, 5 years old. Pero merong isang nagpakilalang propeta na nagpakasal, inasawa niya ang edad ng bata, 9 years old. Minor age yun. Parang masabi pa nating juvenile yun eh. Actually, yung kaso niya, yan. Tapos susunod ka sa ganong klaseng propeta, ganong klaseng tao, sa atin nga, tinuturo natin, huwag tayong susunod sa taas, susunod tayo sa Diyos. And look at your Bible, read your Bible, na iyong tinuturo, kailangan nakabasa sa Bible. Sapagkat we are sinners before. Nung tumanggap tayo kay Kristo, sumunod kay Kristo, lahat ng traditions sa mantinlakuran natin yon, pati Sabat, pati first day of the week, sapagkat tayo ngayon, katulad tayo sa isang birhing babae na iharap ng Diyos na isang babaeng malinis. Kahit marumi ka noon, lilinisin ka ni Kristo, ibabalik ka sa dating original mong pagkatao, na kahit nawasak ang buhay mo sa mundong ito, sa iba't ibang pagsubok, ibabalik ka sa pagiging birhen by spiritual way. Kaya masilan na lahat ng kaso na hinarap ng ating mga magulang, sa panahon natin ngayon, hopefully, makakalag tayo. Okay. Yung Section 29, factors in determining diversions program. The following factors shall be taken into considerations. The nature, circumstances, offenses charges, the frequency and the severity of the act, the circumstances of the child, the influence of the family environment, or the growth of the child. Kung nakatira ka sa squatter, wala kang magawa na talagang may ingay, magulo. At doon sa squatters area kung saan ka dinala, you need to prove na ako ay lumabas na sa sistema ng sanlibutan. You need to prove na ikaw ay talagang hindi ka naglapastangan doon sa sabat ng Panginoon. Ngayon, mostly nagsasabing born again. Pag may tagay nandoon, pag may inuman nandoon, sigarilyo nandoon. Ano pa naman na ipoprove sa mundong ito na hindi ka naglapastangan? Nakakaya sa Diyos yun. Maraming ngayong naglilingkod sa Panginoon, ganon. Kaya there is antichrist in our time. Nasa kay Kristo sila, kaya lang antay nga lang. Pagka makakita niya na ang tagal na nag-preach sa pulpito, pagkatapos may isang dalagita na maganda, pagkatapos niligawan yung dalagita,